manalikhang na masaya, malungkot, and it's a very mixed emotions po siguro yung nararamdaman natin. So, kami po ay from Life Giver, and in this difficult situation, we want to encourage the family, the relatives po, and the loved ones of Pamela po, because we strongly believe na apart from the love that we have for each other, ang comfort po na pinakamabisang comfort po na matatanggap natin is the comfort that comes from the Lord. So, ngayon pong oras na to ay tayo po ay nagsama-sama to commemorate, of course, yung moment natin, to remember yung moment natin with Pamela, and of course, to most especially to remember how good God is. For 30 years, for sure, napakabuti ng Panginoon po sa buhay ni Pamela at sa buhay ng kanyang pamilya. And ngayon po na kasama na po siya ng Panginoon, and we believe na kasama na po talaga siya ng Panginoon. Just to share, she decided also na ma-encounter po sana si Lord nung Thursday hanggang ngayon po. Actually, naka-prepare po siya for a life retreat last Thursday up to today. But suddenly nga po, yun po yung nangyari. Kaya, naniniwala po kami na si Pamela, iniwan niya po tayo ng alam natin na kasama po yung Panginoon sa oras na to. So, it's okay to cry later as we hear God's word, as we worship Him. And all we want this afternoon is to experience the tangible comfort of God through His words, through worship, and of course through the presence of the people in this room. So tatayo po tayong lahat. Meron po kaming ibinigay na mga paper na lyrics po para po makasabay po kayo to be with us as we sing songs of praise and worship.
nagpapakit na dalamhati at pakikiramay po sa pamilya Enderes at sa lahat po ng mga kapamilya po niya at mga kaibigan. Ito ay oras na po saan nais po ng Panginoon. Magkaroon tayo ng konting kaalaman patungkol sa salitang kamatayan. So, hindi po tayo gagawa po ng misa dito, hindi po tayo magsa-service po rito sa patay. Tayo po ay magsa-service sa buhay. Yan po. Okay, kami. Kaya nga di ba, minsan may mga tao na hindi na matanggap na naiwan siya ng mahal niya sa buhay. Asawa, ng anak. Ganyan din si Pam. Hindi siya madaling kalimutan o hindi madaling isipin bakit nangyari. Minsan may mga tanong na bakit siya pa. Di ba, minsan may tanong tayo na bakit siya pa. Meron ba nagtanong ng gano'n? Napakabata pa lang. Yun ang isa sa keyword minsan, bakit hindi matanggap? Bata pa siya. Ay, nais po ng Panginoon, maintindihan po natin na ang pangyayari sa buhay ni Pamela ay mayroong plano ang Diyos. Mayroong plano. Hindi siya aksidente, hindi siya napatay dahil siya ay nagkasakit. May plano ang Diyos. Pakisabi nga sa iyong katabi, may plano ang Diyos. So, ang kanyang kamatayan ay gusto ng Panginoon na maintindihan natin na siya ay pumunta na sa lugar na kung saan inilaan sa kanya ng Panginoon. Sa ayaw man natin o gusto, siya po ay naanak na. Alam niyo po, kung meron pong masaya ngayon, siya. Di ba? Siya ang pinakamasaya. Bakit? Kasi nga siya, hindi na siya magkakasakit. Tayo, magkakasakit pa tayo eh. Tayo, magkakaroon pa tayo ng problema. Di ba? Iiwan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Siya hindi na. Kaya po mahal, sa oras nito, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi buhay pa tayo. Sabi sa'yo ko tabi, mahal ka ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. So alam niyo po, sa oras nito, nais ko pong i-share sa inyo ang tatlong bagay. Tatlong bagay na hindi kayang takasan ng tao. Lahat ng tao, taas ang kamay. Di ba? Alam niyo po, tatlong bagay na hindi kayang takasan ng tao. Una, ang kanyang pagsilang. Hindi kayang takasan ng tao na siya isisilang. Walang isinilang sa mundo na sinasabi niya, bakit mo ko pinanganak? Nasabi ng tao yung pag matanda na siya. Di ba, bakit mo ba ako pinanganak, nanay? Pero hindi niya yun nasabi nung siya pinapanganak. Kasi bakit? Hindi kayang takasan ng tao na siya ay ipanganak. Number 2, na hindi kayang takasan ni naman bilang tao ang kanyang pagtanda. Sino rito pag birthday, ayaw na ayaw niya. Di ba? May mga trip pa yan eh. May trip to Boracay, may mga gano'n pa, di ba? May mga outing pa, may mga swimming pa. So, ang birthday o ang pagtanda, hindi kayang takasan. Pag ang bata pinanganak ngayon, bukas matanda na siya. Na isang araw. Kasi kahapon, isang araw siya. Ngayon, 2 araw siya. So, hindi matatakasan. Araw-araw, bukas, matanda na tayo na isang araw. So, hindi natin kayang takasan ang pagtanda. Pangatlo, na hindi kayang takasan ninyo man ay ang lugar na ito. Lugar na kung saan ayaw ng tao, lugar na kung saan ayaw ilagay ng tao sa kanyang isipan, lugar na kung saan ayaw ng tao mapanaginipan. Sino ba rito gusto managin ng puro patay, namatay? O di ba? Wala. Ayaw ng tao ang salitang patay. Kaya nga po sa kwentuhan, pag patay ang kwentuhan, may pumibigil, huwag naman patay ang pag-uusapan natin. Palitan lang ang usapan.
mabuhay. Diba? Ayaw ng tao minsan ang salitang kamatayan, patay, namatay. Kaya nga di ba, pag nananaginip ng patay, di ba, dinililibisyon na nanaginip. Bakit? Kasi lalo kapag nanaginip siya na wala siyang ulo. Di ba? Alam nyo, bakit ang tao ay takot sa lugar na ito? Hindi dahil wala siyang pampalibeng. Hindi dahil siya ay wala pang lilibingan. Una, sila mabuhay. Pangalawa, pagtanda. Pangatlo, kamatayan. Ang tanong, handa ka na ba? Handa na ba tayo sa kamatayan? Pinaghahandaan ng tao ang pagsilang. Pinaghahandaan ng tao ang pagtanda. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot, bihira ang tao na naghahanda sa kanyang kamatayan. Bakit bihira ang paghandaan ng tao kamatayan? Takot na silang mamatay. Ayaw nga nilang mamatay. Bakit paghahandaan ng tao isang lugar na ayaw na doon? Tama po, di ba tayo? Hindi paghahandaan ng maraming tao ang kamatayan. Dahil nga takot silang mamatay. At hindi rin nila alam kung saan sila pupunta pagka patay niya. Amen? Talungin mo yung katabi. Handa ka naman. Handa na ba tayo? Alam mo yung salitang tanong na yan? Very familiar sa atin yan. Laging sinasabi ni Corina Sanchez siya, di ba? Handa ka na ba? Di ba? Simpleng tanong. Pero alam niyo po, mahirap niyang sagutin. Simpleng tanong, pero hindi agad kayang masagot ng tao. Yan ang tanong na may sagot. At yan ang tanong din na walang sagot. Hindi natin parang nagkalituhan eh. Diba? Ano yung tanong na yan? Yan ang tanong na may sagot. At yan ang tanong na walang sagot. Ano yung walang sagot? Hindi kayang sagutin niya ng mga tao pag hindi niya alam kung saan siya pupunta. May sagot. Yan ay may sagot kapag ang tao ay alam niya kung saan siya pupunta at kung siya ay merong personal na relasyon na kay Jesus. Napaka-importante ng relasyon ng tao sa Diyos. Bakit? Ang pagkakaroon ng relasyon ng tao sa Diyos ang magtuturo sa Kanya kung saan siya pupunta at kung paano siya magiging handa sa kamatayan. Amen? Yung mga matatanda, sabi ng matatanda, ako, handa na akong mamatay. 92 na ako eh. Diba? Bakit handa ang tao mamatay? Matanda na siya, 92. Pero ano ang alam niyang handa? Physical lang. Physical. Kasi nga matanda na siya. Pero ang hindi alam ng taong paghandaan ay ang kanyang pagharap sa Diyos. Ang paghahanda na tinutukoy po natin dito, pag tayo ay humarap sa Diyos, handa ka na ba? Yung po pinag-usapan natin dito. Kasi nga po bakit? Lahat ng tao ay pwedeng mamatay at lahat ng tao ay mamamatay. Pwedeng mamatay at mamamatay. Amen? Nandiyan ba tayo? Amen. Tignan mo yung katabi mo. Pakitignan. Pwedeng isang araw. Saan dito yan? Amen? Nandiyan ba tayo? Sa mga katiwid, hindi pwedeng sabihin ng tao, hindi pa ako mamamatay. Malakas pa ako. Ha? Hindi pa ako mamamatay. Bakit? Wala akong sakit. Marami pong namatay, malakas. At maraming namatay, walang sakit. Ang ibig
sabihin, ang kamatayan o ang lugar na ito na kinatatakutan ng tao, walang pinipiling edad. Hindi dahil matanda ang tao, malapit na siyang mamatay. Hindi dahil ang tao ay bata pa, hindi pa siya mamamatay. Ang salitang kamatayan, hindi siya patandaan at hindi rin siya pabataan. O, tingnan mo dito katabi mo. Pwedeng bata yan. Pwede rin niyang may edad. Ang ibig sabihin, up-to-date lahat sa lugar na ito. Amen? Amen. Handa ka na ba? Amen? Amen. Handa ka na ba? Ang pagsilang at kamatayan ang pag-uusapan natin. Sa tao, tayo bilang tao, may dalawang season tayo na dadaanan dito sa lupa. Una, ang panahon ng ating pagsilang. Pangalawa, ang panahon natin ng ating kamatayan. Okay? May kotiko mo rito yun, no? Nagagol pala dito. Ayan. Ano pa sabi rito? Kung paano di mapigil ng tao ang hangin, kaya hindi naman di mapipigil ang kamatayan. Kung paano daw ang hangin ay hindi mapigil ng tao, ang kamatayan din ay hindi kayang pigilin. Hindi naman. Di ba kaya nga dito pagka sinabi ng doktor, talagang lahat na ginawa. Lahat ng ginawa na ng medisina. Ano ang pinakahuling pwedeng sabihin ng doktor? Ginawa ko na ang lahat. Inubos ko na lahat ang pera niyo. Hindi sinasabi mo na. Secret yun eh. Yun ay, ano yun, sikreto yun. Hindi pwedeng sabihin yun. Kapag alam na ng doktor na wala nang may ilalabas ang pamilya, alam na, nadidetect na yun pagka nag-usap-usap yun. Alam na ng doktor yun. Anong alam ng doktor? Palilipasin lang ilang oras yan. At tapos maya-maya tatawag ng kapamilya. Daddy, Mami, pagtatapat mo. Hindi niya pagtatapat na wala na kayong pera. Alam na nila yun. Pero kung kami pagtatapat sa inyo, ginawa na po namin. Tinawag na po namin ang aming mga katropa para lalo kayong gumastos. Hindi po tatatin. Diba? Ginawa na po namin lahat. Pero alam niyo po, hanggang doon na lang po. Ipagpasadyos na lang po natin. Sabi ba? So, ano gagawin ngayon ng kapamilya? O, iiyak ulit. Bakit umiyak? Wala na silang pera eh. Ubus na. Sabi ba? Bakit umiyak? Kasi nga, may ano na eh. Kung may final na ano na judgment yung doktor. Tapos, pangatlo, gastos ulit. Kasi nga, malapit na ito ang mamatay. Amen? Diyan ba tayo? So, ang kamatayan, ano sabi nito, hindi kayang pigilin kahit sino. Kasi bakit? May kanya-kanya siyang panahon. Hindi lang siya sabay-sabay. Ang kamatayan hindi sabay-sabay. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ng Panginoon patayin ang lahat ng tao. Sa isang idlak lang, kaya. Pero makikita natin dito yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Bakit? Miski ang tao ay gumagawa ng kasalanan, hindi niya pinapatay ang tao ng sabay-sabay. Ang pagpatay at pagkuha ng Diyos sa tao ay isa-isa, tatlo, di ba? Okay, isang pamilya lang. Kaya naman yung kunin lahat, isang bansa, tatlong bansa, lahat ng bansa kaya. Pero bakit hindi ginagawa ng Panginoon yung mga bagay na yun? Kasi po, mahal ng Diyos ang tao. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos.
mo yung katabi mo. Di ba? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos yan. Di ba? Tingnan mo sarili mo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Bakit tayo mahal ng Diyos? Kasi buhay ka pa. Ang buhay ng tao at ang buhay natin ay pagsasabi ng Panginoon sa atin, anak, mahal kita. Hindi kita hahayaang mamatay na hindi mo ko narinig at nakilala. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo ay buhay ngayon at malakas tayo, huwag natin sayangin ang buhay natin. Kasi bakit? Kapag ang tao ay dumating na sa lugar na ito ni Pamela, ang kamatayan ng tao ay tuldok. Tuldok. Ano yung sabi ng tuldok? Hindi siya kama. Di ba? Tuldok eh. Ano ba? Ang ibig sabihin ng tuldok ay hangganan. Hangganan ng pagsisisi. Ang tao kapag namatay, hindi na niya kayang magsisi. Hindi niya na kayang magbalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik ng tao sa Diyos ay habang buhay. Kapatid, buhay ka pa ngayon, may pagkakataon pa tayong magbalik loob sa Diyos. Hindi tayo magbabalik reliyon. Ang kailangan ng tao ay hindi pagbabalik reliyon. Ang kailangan ng tao ay pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan nating bumalik sa Diyos. Bakit? Kasi hahanap tayo sa Diyos. Alam niyo po, ang pagharap ng tao sa Diyos ay may dalawang destinasyon. Kapag ang tao ay namatay, haharap sa Diyos upang ang tao ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Isang pagharap. Pangalawang pagharap ng tao. Haharap ang tao sa Diyos upang tumanggap ng hatol. So ano ang kaharapin ng tao pag bumanap sa Diyos? Una, buhay na wala hanggan. Pangalawa, paghatol. Sa mga kapatid, hindi po lahat ng tao naharap sa Diyos. At hindi po lahat ng tao namatay. Kapag siya'y namatay, siya po ay pupunta sa langit. Kapatid, ang pagpunta ng langit ng tao, pag siya'y namatay, ay doktrina ni Satanas. Pansinin niyo ang mga tao, pag mayroong namatay, ano sinasabi ng kapamilya? Ay, salamat. Nasa piling na siya ng Diyos. Di ba? Doktrina ng ano yun eh, paniniwala yan eh. Pero hindi nila iniisip yung kanilang mahal sa buhay na namatay, bago siya namatay, babaero, lalakero, sabungero, lakwatsero, ano ba? Lasinggero. Lahat ng ro nasa kanya. Di ba? Adik. Di ba? Lahat ng bisyo nasa kanya. Namatay lang. Ano sabi ng mahal sa buhay? Ay, salamat. Nasa piling na siya ng Diyos. Alam niyo, yung word na yun, doctrine ni Satanas. Doktrina. Pansinin niyo ang tao, ayaw magbago. Bakit? Pag namatay naman siya, pupunta sa langit eh. Hindi po siya totoo. Wala po sa Biblia na kapag ang tao namatay, pupunta sa langit. Diretso. Bakit? Kasi may impyerno eh. Dalawa ang destinasyon. Ang destinasyon ng tao, dalawa. Langit, impyerno. Tayo, handa na ba tayo mamarap sa Diyos at sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Yun ang magandang marinig natin dapat. Hindi yung doon ka, lumayas ka sa aking harapan, doon ka sa apoy ng panghihirap na walang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya nga po, ang buhay natin ay tsansa. Ang buhay po natin ay pagkakataong malaki o pamamahal ng Diyos na malaki sa atin. Bakit? Meron pa tayong pagkakataong magmahal.
ng ating mga pagkakamali. Pag tayo nandito na, wala na. Walang pagsisisi sa huli. Di ba? Marami na nasabi niya, nasa huli pagsisisi, wala. Walang pagsisisi. Ang pagsisisi ay ngayon. Hindi bukas. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Amen? Ano tayo? Mga kapatid, mapalad tayo. Bakit? Buhay ka pa. Tingnan mo rin ang kapatid. Katabi mo. Di ba? Buhay ka. Di ba? Di ba? Yung tayo, nakagagawa pa tayo ng mali. Pero, ito, ang maganda. Hindi tayo pinapatay ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Panginoon, tayo lumagar sa lugar na ito na hindi tayo nakapagsisi. Ito ang magandang balita. May Panginoon na namatay para sa atin. Amen? Ano magandang balita? May Panginoon na handa tayong patawarin. Ano ang magandang balita? Tayo ay binibigyan pa ng Panginoon ng mahaba at malaking pagkakataon na tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi religion, relasyon. Hindi natin pinag-uusapan ang paniniwala ninyo. Hindi ko alam kung ano paniniwala mo o paniniwala ninyo. Ang pinag-uusapan, yung bang paniniwala natin ay dinadala tayo sa buhay na walang hanggan o hindi. Yung bang paniniwala natin ay binago ang buhay natin? Yung bang paniniwala natin, binigyan tayo ng pag-asa na kapag tayo ay namatay, haharap ka sa Diyos at sasabihin sa iyo ng Diyos, dito ka sa aking lugar. Sa buhay na walang hanggan. Amen? Mga kapatid, ginamit ng Panginoon ang kamatayan ni Pamela. May lungkot, may sakit, pero alam niyo po, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa bawat isa na kung saan nais ng Panginoon na hindi natin masayang ang buhay natin. Sapagkat ang buhay ng tao sinasayang nila. Di ba maraming tao na mamatay, hindi dahil siya'y kinuha ng Panginoon. Maraming tao na matay, sapagkat siya'y namatay sa kanyang kapabayaan. Hindi lahat ng kamatay ng tao ay binusto ng, hindi lahat ng tao na namatay ay kanya na. Maraming namatay, kagagawan niya. Amen? Pananagutan ng tao ang kanyang kamatayan. Mananagutan. Kasi bakit? Mananagot ang tao sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang mahalaga ang kamatayan, paraan ng Diyos ang kamatayan para makita mo siya. Kaya ano sabi sa Ecclesiastes 7 verse 1? Tingnan po natin, basahin po natin. Meron ba akong sino may Bible? March. Ecclesiastes 7:1. Ano po sabi? O, basa. O, sabi po rito, sabi po rito, a good death is better than a good ointment, and the day of one's death is better than the day of one's birth. Yung daw araw ng kamatayan ay mas higit better. Saan? Sa araw ng kapanganakan. Sa mga katiwis, ang Biblia ay nagtuturo na ang kamatayan o ang lugar na ito ay hindi malaking problema. Pero sa tao kasi problema to eh. Bakit? Gastos to eh. Diba? Pero sa Panginoon, ang kamatayan ng isang tao ay isang mensahe. Isang mensahe. Anong mensahe? Mabuti daw. Maganda. Sino nagsasabing pangit? Tao. Sabi ng tao, loko, pangit ang kamatayan. Bakit? Bata pa siya.
Sino nagsabing pangit ang kamatayan ng tao? Tao. Pero ang sabi ng Bible, ang kamatayan daw ay mas higit. Saan? Sa kapanganakan. Eh ang tao, ano gusto ng tao? Puro kapanganakan. Ayaw ng tao ang kamatayan. Amen? Ano tayo? Verse 2. Ano sabi sa verse 2? It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, because that is the end of every man. And the living, tasa kami ng mga buhay. And the living, ano sabi? Takes it. So, ang mensahe ng patay, ayon sa Bible, ay sa mga buhay, sa mga naiiwan na buhay. Bakit? Nais ng Panginoon, tayong mga buhay ay ilagay natin sa ating mga isip at puso. Paano na kung tayo na ang nandito sa lugar nito? Alam mo, bihirang tao nag-isip ng ganyan. Meron ba rito nag-isip at pumunta tayo rito na sinabi natin na ako na nasa preference pa. Walang nag-isip ng ganyan. Bakit? Eh, ayaw nga ng tao mamatay. Bakit nag-iisipin to? Pero para ang Bible, iba. Iba ang Bible. Ano sabi ng Bible? Dapat isipin ang mga buhay at ilagay sa kanyang puso na siya rin ay nakatakdaring mamatay. Kaya pinag-uusapan dito mga kapatid, ano ginawa ng tao bago siya mamatay? Ano ginagawa natin habang tayo nabubuhay? Bakit? Mananagot tayo sa Diyos. Kasi hahanap tayo sa Diyos eh. Mananagot tayo sa Diyos. Hindi lang po dahil dumanda na yung tao. Ako, hindi na ako natatakot umanap sa Panginoon. 99 na ako eh. Diba? Alam nyo, ang ibang tao, yung pagtanda niya, ang kanyang susi, ang kanyang parang ginagawa niyang lisensya, na hindi na siya takot mamatay. Di bakit? Ang haba na ng kanyang karanasan bilang tao. Pero alam niyo po, kung meron mang hindi sisisihin ng tao ang Diyos, eh ang matatanda. Hindi kaya sisihin. Bakit? Ang haba na binigay ng Diyos sa taong matanda upang ang tao na ito ay kilalanin siya sa kanyang buhay bilang kanyang personal na tao. Kaya nga po, kung meron taong matanda, magpasalamat siya. Bakit? Ang haba ng kanyang grace period. Ang haba ng kanyang pagkakataon na kilalanin ng Diyos at ang haba ng kanyang taon para magsisi sa kanyang kasalanan. Amen? Huwag ang natin pagsisihan na naging asawa mo yung asawa mo. Di ba? Pinagsisihan mo naging asawa mo. Di ba? Huwag mo lang pagsisihan na naging anak mo yung anak mo. Nagsisisi ako na ikaw ang naging anak ko. Huwag natin pagsisihan na yung nagkaroon tayo ng kapatid. Nagsisisi ako dahil ikaw ang aking kapatid. Huwag lang yun. Magsisi tayo sa ating ginawang kasalanan. Hindi kasalanan ng nanay mo na siya naging anak at hindi kasalanan ng kapatid na ikaw yung naging kapatid niya. Ang ating kasalanan ay ang tayo ay nagtanim ng galit sa tao. Amen? Nagkaroon tayo ng selos, nagkaroon tayo ng hinanakit sa tao, ng inggit, nagkaroon tayo ng gawain na hindi gusto ng Diyos sa atin bilang tao. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, napaka-dakila ng habang ng Diyos natin. Napaka-bless natin. Kasi buhay pa tayo. Amen? Sabi mo sa iyo katabi, bless ka. Sabi mo
bakit tayo mapalad? Kasi buhay pa tayo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating buhay. Maraming tao namamatay dahil siya ay nagpakamatay. Maraming tao namatay dahil siya ay naging pamayan. Di ba? Inuubos ang pera niya sa alak, sa bisyo. Di ba? Tapos, pag nagkasakit ng tao, sisisihin ng Diyos, bakit daw siya may sakit? Bakit ba siya nagkasakit? Dahil sa kakainom. Di ba? Sa kakaldisyo. Kakadroga. Di ba? Ang bisyo po ay hindi po magbibigay ng sakit ngayon. Libre ang magbisyo. Pero mananabog ka bukas. Amen? Huwag natin sayangin ang buhay. Ang buhay natin mahalaga sa Diyos. Amen? Importante ang buhay natin sa Diyos. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Ang sabi, pagkat dapat alalahanin ang mga buhay na siya man ay nakatakdanging pamatay. So ano ang message ng patay sa buhay? Ayon sa Biblia. Sino po naniniwala sa Biblia? Mga kapatid, ayon sa Biblia. Kaya sa Satan, alam nyo, ayon ni Satan, mag-discover talaga ng tao Bible. Kasi pag na-discover ng tao ang Bible, malalaman niya kung paano siya pupunta sa langit. Malalaman niya. Sino alam na papunta sa langit? Kunti lang ang nakakaalam yan. Bakit? Ang alam naman tao, pupunta sa langit. Ulitin natin. Ano ang alam ng tao? Pupunta sa langit. Pero ang ano ang hindi alam ng tao? Paano pumunta sa langit? Magkaiba yun. Kung paano? Yung paraan. At ano ang paraan, mga kapatid? Hindi po religion. Ano ang paraan? Bible. Kaya si Satan, ayaw ni Satan, ang Bible, bigyan mo ng pansin. Ayaw niya. Kasi bakit? Alam ni Satan, pag binigyan ng tao ng pansin, ang Bible, meron siyang ititigil. Ayaw ni Satan, tumigil ang tao eh. Saan? Sa paggawa ng kasalanan. Ayaw. Ang Bible ay magtuturo sa tao kung paano niya iiwasan ang kasalanan. Paano mo babasahin ang Bible? Di ba po? Hindi babasahin ng tao Bible kasi bakit? Tuturuan siya eh. Ano po? Biro mo, sarap ng sugat, itigil mo. O, di ba? Ang ganda, ang sarap ng tongit. Di ba? Inuumaga, di ba? Inuumaga, di ba? Sarap ng tongit, tay. O, di ba? Ang sarap ng bola ng pingong eh. Salata ng bi, di ba? Salata ng bi, di ba? Masarap. Kaya ang tao ay hindi hahayaan ni Satan na magbigay ng time sa Bible. Kaya mga kapatid, kung may mga Bible tayo sa inyong mga bahay, basahin niyo po, Nay. Mga kapatid, basahin niyo Bible. Kasi bakit? Sa Bible po natin nakikita ang paraan o ang gusto ng Panginoon na gawin natin araw tayo sa mundo. Amen? Sa Bible. Mapalad ka kung bakit ka narito. Hindi ito aksidente. May plano sa iyo ang Diyos. May plano sa atin ng Panginoon, mga kapatid. May plano. Hindi aksidente ito. Hindi dahil tayo narito dahil kay Pam. Ginamit lang po ni Lord si Pam. Ano lang, yung kanyang paraan parang medyo masakit. Kasi bakit? Bakit siya pa? Diba? Bakit siya pa? Paraan siya ng Diyos. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon, ang pamilya ni Pam,
ay lalong maging matatag sa pananampalataya. Yun ang behind, yun yung nasa likod ng pangyayari ito. Nais ng Panginoon, yung pamilya ni Pam ay magkaroon ng desisyon na nakilalanin siya sa parang espiritual at sa parang makabiblia. Hindi sa parang makareliyon, parang na makabiblia. Bible. Yan ang plano ng Panginoon. Sino ang daan? Ito. Ginagamit ni Lord na daan ang kamatayan ni Pamela. Hindi madali. Mahirap kasi bata pa. 30. Diba? Parang, ang hirap na gawin, 30 pa lang. Diba? Bata pa. Pero, merong dahilan si Lord. Amen? May dahilan. So, kaya mga kapatid, paghandaan po natin ang ating pag-arap sa Diyos. Paghandaan natin ang ating buhay habang tayo nabubuhay pa rito. Huwag natin itong aksayahin. Bilang mga tao, mga kabataan, mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang ating mga magulang. Alam niyo po, ang isang sekreto kung bakit ang tao ay madali ang buhay, may kinalaman ang kanyang paggalang sa magulang. Kung ang mga anak ay hindi marunong gumalang sa kanyang magulang, may kinalaman ito sa kamatayan niya ng maaga. Sabi ng Bible, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong ama't ina. Sa gayoy, hahaba ang iyong buhay at nagiging masagal ang buhay mo dito sa lupa. Sa makatuwid, ang Panginoon, nais ng Panginoon, ang tao mahaba buhay. Mahaba buhay. Pero minsan, bakit umiikli ang buhay ng tao? Minsan, may kinalaman ito sa kanyang pagsuway sa magulang. Kaya minsan, di ba, nawawalan pa yung mga anak sa magulang, di ba? Di ba po? Nawawalan pa yung anak. Kasi nga, yung anak pasaway, sabi ng magulang, anak, uuwi ka lagi ng maaga. Ha? Uuwi ka lagi. Paggaling mo sa school, paggaling mo sa trabaho, uwi agad. Nay, malaki na ako. Alam ko na ginagawa ko. Eh, ang mga magulang, hindi siya nakasakay, siyempre. Hindi naglalakad siya. Eh, mayroong mabait na driver, nagpapasikat sa kanyang kasama. Diba? Ang nangyari doon sa driver ay dumiretso saan? Sa naglalakad. Okay? Diba? Nabangga ngayon yung naglalakad. Sino yung naglalakad? Yung bata na laging pinapangaralan ng magulang. Sino na yan? Diba? Laging pinapangaralan ng magulang. Ano sabi ng anak? Malaki na ako. Alam ko na ginagawa ko. Diba? Tapos, nabundol ng lahat ng may sasakyan, diba? Bisikleta, motor, diba? Nabangga, patay. Sabi ng tao, uy, bakit siya namatay? Nabangga, yung driver kasi, lasing eh. Sinisisi ng pamilya, yung driver. Tama rin siya. Pero alam nyo, yung spiritual side, hindi alam ng tao. Ano yung spiritual side? Yung anak, matigas ang ulo. Bakit? Yung paggalang sa magulang ay ika-4 na utos ng Diyos sa 10 utos. Sabi ng Panginoon, igalang mo yung ina at ama. Sa gayon, hahaba buhay mo. O bakit imit buhay ng anak? Kasi, nasa kasama ng motor? Hindi po. Ginamit ng Diyos yung motor para siyang mamatay. Yan ay hindi alam ng maraming tao. Bakit hindi alam ng maraming tao yon? Kasi nga po, ang tao ay hindi nagbibigay ng time, panahon sa Bible. Ano ang alam ng tao? Yung word na Bible. Bible. Naniniwala ko sa Bible. B-I-B-L-E. Pero ano naman yung Bible? Hindi alam. Kaya hindi nila basa.
Eh, yung Ten Commandments nga eh, di ba? Ilan yung Ten Commandments, di ba? 10 lang yan. Mamatay! Ay muli siyang nababuhay. Alam niyo po, yan ang sikreto ng Panginoon. Kung ang tao ay meron tunay na pananampalataya sa Kanya, kahit daw ang tao ito ay namamatay o mamatay, meron siyang buhay. Muli siyang mabubuhay. Pero hindi nga po lahat ng mamamatay ay mabubuhay. Kasi, yung iba, mamamatay ng pangalawa sa impyerno. Kaya nga po, ang kawawang tao, namatay na siya sa physical, mamamatay na rin siya sa spiritual. Double death siya. Di ba? Sino ba rito gusto ng double death? Di ba ayaw natin? Di ba ayaw natin? Patay ka na nga physical, patay ka pa rin sa spiritual. Mahirap yun. Pero alam niyo po, gusto ni Satan yan. Gusto ni Satan, ang tao ay maranasan ito. Ano gusto ni Satan? Mamatay ka na sa physical, mamatay ka pa rin sa spiritual. Pero iba si Lord. Bubarito siya upang ang tao ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasihan. May sino gusto magkaroon ng buhay na ganap? At kasiyasihan. Amen? Saan galing yung buhay na ganap? Sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo mga kapatid, si Pam, alam mo, si Pam, binigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sarili na magsisi. Kasi alam ni Pam ang salita ng Panginoon eh. Alam ni Pam, ang tagal ko ito Bible study. Sa bahay nila, magkakapatid. Bata pa yan si Paolo, si James. Kaso lumaki na sa akin. Bayad pa yan eh. Di ba? Sila silang magkakapatid, pati yung iba niyang mga tita pa ata kasama din. Na tinabay ko ito. Ay alam niya ang salita ng Panginoon. Bagamat kilala natin yung si Pam, nagkamali, pero alam niyo po, ang Panginoon kapag siya'y ginawa natin siyang Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng chance para buhay sa atin. Yan ang sikreto. Kapag ang tao ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, mga magulang, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng chance na mahalin siya, paglingkuran siya. Amen? Kaya, huwag tayong matakot humarap sa Diyos. Huwag tayong matakot mamatay. Amen? Bakit? Kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, maski tayo mamatay, buhay tayo mabubuhay. Ano sabi sa Bible? Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? Ang Christian, ang kamatayan, hindi kalungkutan. Pakinabang. Bakit pakinabang? Kasi makakaharap mo ng Panginoon eh. Makakaharap na natin ng Diyos. Amen? Tayo, malaki pa ang ating pag-asa na gawin ang mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Amen? Tayo, gusto ba natin maging handa? Yes. Gusto rin. So, Brad, alam po, di ba nag-Bible study kami sa akin natin? Sorry, hindi lang nagkarento. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. At naniniwala po tayo na ang oras na ito ay oras na gusto ng Panginoon. Isipin natin na ang buhay natin ay hinirang natin sa Diyos. Bakit ang buhay ng tao ay namamatay? Kasi nga, meron tunay na may-ari ng buhay natin. Kaya nga, di ba, kinakanta natin sa simbahan, hirang sa Diyos ang ating buhay. Sa mga kapatid po, ang buhay po natin ay hirang lang, ay ibig sabihin, gusto nang nagpahiram na magamit natin ang ating buhay ng tama. Amen? Magamit natin ito ng tama. At naayon sa kanyang kalooban.
gamitin natin ang buhay natin. Pwede ba natin awitin ang hirap sa Diyos? Ay, anong title nun? Sino ako? Awitin po natin. Sige po. Habang inaawit natin ang kantang ito, namnamin natin upang maano natin, ma-feel natin yung awa ng Panginoon. Bukal na ako'y isila, pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ako bigyan halaga. Ang buhay na ang buhay kong hirang sa Diyos, kundi ako Panginoon, ang buhay namin ay ang lamang namin sa Diyos. Naniniwala kami na kami ay mapala sapagkat kami ay buhay pa. Naniniwala kami na ang oras nito, ang pagkakataon ito ay ginawa mo upang ipaalala sa amin na ang aming buhay ay mahalaga. May mga pagkakamali kami, may mga ginagawa kami at nagawa na hindi ayon sa iyo. Pero Panginoon, sa oras nito, patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng kapatawaran, bigyan mo kami ng puso na handang kilalanin sa Panginoon sa parang ninanais mo para sa amin, sa parang makabibigyan. Dumadalayan kami sa oras na ito. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, kakayanan, tiwanan ang mga bagay na masama upang ang mga bagay na gusto mo sa amin, mga bagay na kalooban mo ay aming magawa habang kami naghihintay ng iyong pagbabalik. Linisin mo kami, Panginoon, ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Mula ulo namin hanggang talampakan, naniniwala kami sa aming Panginoong Jesus na siya'y namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Binubuksan namin ang aming mga puso, Panginoon. Pinapapasok ka sa aming mga buhay bilang aming personal na Panginoon at tagapagligtas. Magharit ka sa aming mga buhay. Mula ngayon, sinusurrender namin sa iyo ang aming mga problema, ang aming mga karamdaman, ang aming mga plano, Panginoon. Kayo ang bahala at manguna sa aming buhay sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Pagharian mo ang aming pamilya, pagharian mo ang aming mga tahanan, Panginoon. Ang kapayapaan, kaginhawahan, pagpapala na galing sa iyo ay patuloy naming maranasan. Dumadalain kami sa pamilyang Enderes, Panginoon. Kalingain mo sila, O Diyos. Hayaan mo po sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, Diyos. Bigyan mo sila ng kalinga. Alawin mo sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Galangin po namin ang oras na ito, ang panahon ito ng kalungkutan, ay madama nila ang iyong pagmamahal, Panginoon. Malaman nila na ang sitwasyon ito ay isang paraan din upang sila'y patuloy na magkaisang mahalin ka, Panginoon. Ito'y panahon din upang malaman nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila, na mga bagay na hindi na kayang gawin, pamera sa kanila, na napapasaya sila minsan, Panginoon, dumadalayan kami. Ikaw na ang patuloy na magpasaya sa kanila. Ang mga bagay na hindi kayang gawin na ni pamera sa kanila, ikaw na po ang gumawa nito para sa kanila. Pangunahan mo po ang daiwa ni Pamela, Panginoon.
na ito'y lalaki na may takot sa Diyos at may takot sa kanyang magiging magulang na titingin sa kanila. Dumadalain kami, Panginoon, ng pamilya ito na Enderes, Panginoon, ay patuloy na walang ibang pagkakatiwalaan kundi ikaw lamang, Panginoon. Habang sila'y nabubuhay, patatagin mo sila, palakasin mo sila physically, mentally, at higit sa lahat, spiritually, Panginoon. At i-provide mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon, lalo na po si Paula, Panginoon, patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. At ingatan mo siya, Panginoon. Bagay sina James, Panginoon, at ang mga piyahin po nila, Panginoon, palakasin mo po sila. At kapatid po niya na iba, Panginoon. Maraming po salamat, pinupuri ka namin, at patuloy na ikaw lamang ang dapat sambahin sa lugar ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Alam, nagsabi na, Amen! Nakalimutan ko yung pangalan. Patricia. Lipat pa lang. Sorry, Pata. Okay? Muli, sa ngalan po ng Life People Church Central, kami po ay muling nagpapahatid ng pakikiramay sa pamilya Enderes, sa kanyang mga mahal sa buhay, at sa lahat po ng mga nandito, pagpalain kayo ng Panginoon, kalingayin kayo ng Panginoon, at nawa po ng ng Diyos ay sa may lahat. God bless you all, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you so much, Pastor Ray, for that encouraging words, Lord, sa atin ngayong hapon na to. And I do believe po na na-encourage tayo, no? At tayo po ay na-enlighten na tatlong bagay na hindi natin may iwasan. Ang ating pagkasilang, no? Ang ating pagtanda at ating kamatayan. And as we continue po with, ito na po yung huling gabi po ni Pamela. And maraming salamat po for being here tonight. It really means a lot po sa family ng Enderes. And it only goes to show po na napaka-mahalaga po ni Pamela sa bawat isa po sa atin. And it's very comforting to see everyone here tonight. Sa huling gabi po ni Pamela. We wanna honor her, we wanna commemorate, and we just wanna hear stories po na ayan, family together po ng dalawang anak ni Pam. Ay, yung gifts na lang. Sige, dalawang anak ko. Mga pamangkin po. Salam. Kasama siya nila. Kasamahan nyo. Kasamahan nyo mga pamangkin. Ay, yung boyfriend ko, hindi pa. Nandiyan? Sige, ako inaantayin natin si Eros, mga tito, tita po, kamag-anak po. Tita. Mga kamag-anak po ng Enderes. Sige po. Gagayad po kayo na ating cameraman. Ready? 1, 2,
Kaya magwawaki ha. Meron pa po ba mga kamag-anak? Sige po, life giver family po. Ay, meron pa po ba? Ayan, sorry. Standby po, life giver. Tapos na yung ano, tapos na yung mga anak. Okay po? Ready? Okay, one. Meron pa po ba mga kamag-anak? Sige, next po, life giver family. Or pastor kayo po. Mga nag-shake po. Nag-serve. Kayo na lang po. Tapos, ano na yung life giver? Okay na po? Wait lang po. Pastor, okay na po ba? Doon sa side po na yan. Yan. Ready? One, two, again. Okay. Salamat po. Okay. Next. Okay lang. Stop. Ready po. Ready. Ready. One, two, hindi, okay lang yan. Bakit lang kayo dito para ito. Angat ako. Ay, okay na. Okay na. Sige, gitna po kayo. Ay, parang kita sila. Grabe, ang laki. Lapad. Okay. Rip. Ready po. Okay, ready. Kita pa sila. Okay na. Kita po. Ready. One, two. Again. Okay po. Alright, so we will now proceed po sa ating unity as requested by the family. As we know once more, this is the last night of Pamela and we want to make it special sa not just sa kay Pamela, of course, it's a family namin Teres. So, it is only a short message po to remember kung ano yung mga special memories natin with Pamela. And first, I would like to call on Christine. She's the life group leader po of Pamela. And any memories that you would like to share and highlight on how Pamela inspired you or unforgettable memory? Si Pamela po is, short ko lang siya nakasama. So from August, alam ko lang sa kanya is, kwento lagi lang ni Paula is, pasaway na kapatid. Pero, iba naman yung may positive din naman nakikita sa kanya kasi talagang todo hakot talaga siya ng mga tao. Talagang, yung positive siya, na talagang
nagagalitan, lagi yung para sa iyo. Thank you so much, Wendy. And for sure, no, maalala mo at talagang malinis natin si Pamela. Although maraming mga pasaway moments, but I know that in this time, mas iaangat natin kung gaano ka-special at naging mahalaga si Pamela sa buhay natin. And kung nakarinig tayo from her best friend, we also would like to hear from her brother, James, on the special memories niya sa kanyang ate. Ayan, James, would you like to share stories, unforgettable memories you have with Pamela? Saglit lang. Yeah. And I know for sure for the last 30 years na si Pamela, ang laman niya, ang pagmamahal mo, and hindi naman exempted no, ang lahat sa mga away niya. But above all else, love is the most important. And next is, I would like to call Pat. Sa mga kapatid niya pa, share stories yan. Ano yung mga character ni Pamela that you really will miss so much? Thank you sa lahat ng kamunan sa parang buhay ng sure ko lang na pagiging ate niya more like spontaneous lagi yung yung bonding. Kasi hindi siya nakatira sa akin. Pero lagi siya nandun. So yung presence niya, yun talaga yung lagi niyang pinibigay sa amin. And consistent siya. Hindi man sobrang perfect niya as ate. Kasi lagi kami, yung love language kasi namin is bardagulan din. Kaya parang yung makikita ng ibang tao. Pero kung sa amin dalawa lang, makikita ko na super consistent natin kasi sa anak ko. Ayun, thank you sa buhay mo ate. Hanggang sa ulit. Alam namin lumabas ka. At ginawa din namin yung best namin para kumaba ka. Pero may gusto. Thank you, Pat. So, from the message ng mga kapatid ni Pamela, we can clearly see na, of course, loving siya, no? And very spontaneous. Normal na makikita sa magkakapatid, parang yun yung pinaka-superficial na yung mga away. But there's really a deep relationship na meron sila sa bawat isa. And the next one that I will call is their ate. And I know for sure she has a lot to say. Ang ate ng pamilyang to. Ate, tawag ka. Ate, mami. Very special talaga siya sa akin. Special kasi siya talaga yung nagpapataas ng dugo. Sobrang lagi ako nagigigil sa kanya. Alam niya naman yun na ang favorite niya talaga ganyan yung ulo. Pero may nagyan niya after nun. Sorry, te. Love you, te. So, very, genuine na tao. Sinabi niya na mahal ka niya. Yun nga lang talaga medyo may mapagsabihan. And ito, lately
kasalanan ng naranasan ko. Nalaga pa namin siya sa malabot na kanyang pagkanan. So, lahat ng sagis sa kapatid, ginawa ko para lang kayo. Siyempre, sino ka naman, hindi ko na matiis kasi siyempre, kapatid kasi. Yun. Simula mo sa alam niya, hindi ko siya pinakaya. So, hindi ka rin mga pagkakaibigan. Pero, siyempre, alam niya na, alam niya sa sarili niya na, kasi nung nakaraan, may mga nagsasabi, mga work niya, na pinagmamalakan niya daw kasi ang swerte nito sa atin. Hindi ko, yun na rin sa atin. So, swerte talaga. Yes. So, sabi niya sa akin ng last birthday niya, i-spoil niya daw ako. Sana daw dumating yung kabaan pa yung buhay niya para i-spoil niya daw ako. So, hanggang uli, ako pa rin yung mag-i-spoil sa kanya. So, thank you sa paggawa ng mga sausawan na hindi namin mabili sa labas, sa pagluluto ng mga pagkain na masarap sa amin. Si Pamela hindi yan nag-provide pero good servant siya sa amin. Banner, love her and daya siya. Pero wala na siyang pain na sobrang sudden pero you're lifting his pain sa Lord. Thank you pa. Kami ni Pamela Ate na tumaguyod ng pamilya nila, no, as we know their story na wala na silang parents. Paula served as the mother and father of the family and it's very difficult for her na after mag-ibig ng parents ay ang kanyang kapatid naman yung inibig niya. And grabe no, hindi madali yung sitwasyon ng pinagdadaanan nila. But we know for the fact that the Lord sees them, the Lord encourages them, the Lord put them in the hands na nasa gitna nila si Lord. And with that, we are assured that they can continue and they can survive the situation. So, after ng mga kapatid na mag-share ng kanilang story, we also would like to hear from Eros. Wala pa siya? Okay. Ang kanya namang si Timothy, ang pangalan niya anak. Sige, tell them, Kuya, how loving your mama is. Anong special memory mo kay mama? Last Yes. Share mo sa kanila.
Sige na. Or, nandito na ba naman boyfriend? Wala. Sige. Okay, sige, meron pa po ba friends, family, members, or relatives po who would like to share very significant memory po? Ito po yung pagkakataon natin to share to the people, no? Kung ano po yung wonderful memory na naiwan ni Pamela sa atin. So, the floor is now open. Kung meron pong gustong mag-volunteer from their relatives po, tito, tita, or friends, Pastor Ray. Hi, hello. Sige, extend natin kami sa kanya. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, tinataas po namin sa inyo, mga kapatid. Ang Panginoon, si Paula, si Pat, si James, at ang mga anak po niya. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy silang bless sa araw na ito. Ayaw po na ang kanilang kalungkutan ay magkaroon ng katayahan, kasiyahan o kagalakan galing sa iyo, Panginoon. Kagalakan ng kanilang mahal sa buhay ay nasa piling mo na, Panginoon. Nawa ang mga sugat na nanlikha nito ay patuloy mo pong paghihiling, Panginoon, sa lalong madaling panahon. At ayaw po na ikaw po ang magbigay sa kanila ng kaunawaan na ang kanilang mahal sa buhay ay nasa piling mo na, Panginoon. Matatagin mo po ang magkakapatid nito, ang pamilya ito. Naniniwala kami na sa kabila ng mga pangyayari ito, Panginoon, patuloy mo silang gagawing isa, Panginoon, patuloy mo silang gagawing matatag, gagawing pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. At iniwala kami, Panginoon, na lalo silang magiging matibay na pamilya na kung saan nagiging channel of blessing sila sa iba at sa kanilang mga kapaligiran, Panginoon. Itong mga bata nito, Diyos, dinadalain po namin, nabigyan mo po sila ng protection, Panginoon, na sila'y lumaki, na mayroong pagmamahal na makikita sa kanilang mga makikilalang magulang hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Nasaan po sila, Panginoon, at niniwala kami na sila ay magkakaroon ng takot sa iyo at takot sa kanilang magiging magulang ng nakakisyan. Salamat po na marami sa oras nito. Naniniwala kami, Diyos, na sa pagkakataon ito, ikaw lamang po ang kanilang pag-asa sa mga bagay at sa mga oras na kailangan natin. Kami dalangin, in Jesus' name. Amen. Thank you po, Pastor Ray, and condolences sa family po. So, for our few announcement, tomorrow po, 2 p.m. po ang ating libing. So, lahat po ng sasama po, makikipaglibing. Dito po muna kayo mag-meet, Pao. Anong oras? 2 p.m. Or 1 p.m. po, pwede po kayong pumunta dito. And sa Laloma po ang libingan. So, kung mayroon po mga dediretso na po doon, 2 p.m. po. And, you now, tapos na po ang program, meron pong hinanda na dinner, ang family po, but you can start viewing once more. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away.
la luce che tu dai. I pray we'll find your light. Nel cuore resterà. And hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night. l'eterna stella sei. Nella mia preghiera Let this be our prayer. quanta fede c'è. When shadows fill the day. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo il mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno Dio amoroso vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be kind. desiderio che Watch us from above. ognuno trovi We amore hope it's all we'll find. intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi. Sento che ci Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world
Just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the Masasaktan lang
mong pagbibigyan. Kahit pa mamaalam ang siyang dulo ng isipan. Parang na aking ABS tayo. Boss, ABS. Hindi tayo. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin.
makarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Kailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan
paano niyan matatalikdan. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Pababayaan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Pero maingat tayo muna po sa tala, baka wala siya na. Ilang ulit na tinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika kong tinataglan, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo lang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika kong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling,
at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw.